sama-sama tayong magiging karakli. May nakikita mga bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo, halos hindi rin daw yan mararamdaman ng ilang PUV driver dahil masyado anilang maliit. Kumpara po yan sa big time oil price hike ngayong linggo na umabot sa mahigit 5 piso kada litro para sa diesel. Saksi, si Bernadette Reyes. Hindi lang mga jeep at provincial bus ang may nakabinbing petisyon para sa dagdag pasahe sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Noong 2023 pa nagpetisyon ng grupo ng mga TNVS driver at naghain na sila ng mosyon para magkaroon muli ng pagdinig. Bagamat may nakaambang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, naliliitan ng mga driver. Ito pong rollback na sinasabi nila, hindi pa naman po talagang sobrang baba. Hindi pa rin po bumababa ng mababa sa 50 pesos ang presyo ng mga gasolina. Sa kabila ng inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, tuloy ang panawagan ng grupong TNVS Community Philippines na itaas ang singil sa pamasahe. 20 pesos na dagdag sa base fare ang hirit ng grupo. Pati ibang PUV driver, umaalma ngayong lampas piso hanggang lampas 2 piso lang ang posibleng bawas presyo sa petrolyo. Wala pang kalahati ng higit 3 hanggang higit 5 pisong taas presyo ngayong linggo na hinati sa 2 bagsak ng mga oil company. Ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa nooy tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. At noong magdeklara si US President Donald Trump ng ceasefire sa pagitan ng dalawa, nag-react ang merkado at bumaba ang presyo ng krudo ayon sa Department of Energy. Tinanong namin ng DOE bakit nga ba hindi ganon kalaki ang rollback, gayong napakalaki ng taas presyo nitong nakaraang linggo. Wala tayong control sa mga dito ng pagtaas or ng pagbaba. Sa ngayon, nagsisimulang bumaba, hindi man ganun kalaki yung difference. Kasi di ba ang computation natin ng adjustment for next week, itong linggo, average itong linggo nito versus the previous week. Malaki yung previous week. So kaya hindi ganun kalaki yung impact ng adjustment ngayon. Tingin ng DOE kung tuloy-tuloy ang ceasefire, maaaring magtuloy-tuloy rin ang rollback. Pero may mga posible pang makahatak ng presyo ng langis sa world market. Nandiyan pa rin yung threat na kung talagang magkakaroon ng pag-atake ang Israel, nakabanta yung Iran na talagang isa-running state of war. Nandiyan, hindi siya nawawala. Bukas ng madaling araw, inaasang darating ang unang batch ng 3 OFW na nagpa-repatriate mula Iran. Susundan yan ng 5 sa gabi. 26 na Pilipino mula Israel ang nauna ng nakauwi. May 20 pang nakaschedule bilang second batch at karagdagang 55 ang naghayag ng intensyong umuwi. Meron tayong mga kababayan na bilan na namin initially ng ticket or na pa-reserve namin pero nag-back out na. Kasi po daw humuhupa na yung gulo and they're opting to stay kasi po nanghihinayang sila dun sa kanilang trabaho. Lahat ng uuwi ay makatatanggap ng 150,000 pesos mula sa DMW at OWA, karagdagang tulong pinansyal mula sa DSWD at access sa skills training o training voucher mula TESDA at health assistance mula sa DOH. Umiiral din ang OWA e-care system, isang 24/7 case management platform na sinusubaybayan ang bawat kaso ng OFW assistance. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Young Rodrigo Roa Duterte. Nilinaw ng bansang Australia na hindi sila pumayag na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang kanyang interim release. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, hindi nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng kanyang ama. Saksi, si Darlene Cay. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa International Criminal Court, kailangang signatory sa Rome Statute ang pagdadalang bansa at dapat payag itong tanggapin ang suspect. Sabi mismo ni Vice President Sara Duterte, isa ang Australia sa mga bansang tinitignan nilang maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng hiling niyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Pero ang gobyerno ng Australia, nilinaw na hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin
kaharapin ang dating Pangulo kung mabigyan siya ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Pero sabi ng bise, hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng dating Pangulo. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung lisahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Tinutulan naman ng prosekusyon ng hiling na interim release. Ang problema natin, maski kami sa victims ko, hindi dinisclose yung redacted portions. So yung tinanggal at hindi ipinakita sa publiko sa kanilang request ay saang bansa, ano yung kondisyon, ano yung sitwasyon ni Duterte, ano yung nirereklamo niya or bakit daw. So, ang hirap, di ba, tansyahin kung hindi mo alam yon. Ang Malacanang naman, binigyang diin na hindi direktang nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Kasunod yan ang pahayag ng Justice Department na poprotektahan ang mga tetestigo laban sa dating Pangulo kasunod ng hiling ng ICC. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. Ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Nanindigan ng House Prosecution Panel na dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kabilang sa ipinuto ng prosekusyon ang maliraw na intindi ng depensa sa isang desisyon ng Korte Suprema. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Tinanggap ngayong hapon ng Senate Impeachment Court ang submission ng House Prosecution Panel. Tugon nila ito sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Dito idiniin ng prosekusyon na dapat tanggihan ng korte ang hiling ni Duterte na i-dismiss ang kaso ng walang paglilitis. Kailangan daw isagawa ang paglilitis para mapagtibay ang hustisya, panindigan ng mga prinsipyo ng demokrasya at idiin na walang nakatataas sa batas anuman ang kanyang katungkulan. Hanggang ngayon walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nanghuhula pa rin. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial. Specific denial. Hindi totoo sapagkat ito ang totoo. Wala nun eh. Sa sinabi ni Duterte na wala na raw hawak na articles of impeachment ang Senate Impeachment Court dahil binalik ito sa Kamara, Maliho ito. Nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya, and sinagot niya. Nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. pinabulaanan din ng prosekusyon ang sinabi ng bise na lumabag ang articles of impeachment sa constitutional provision na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang reklamo sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints. Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan just to bar
other legitimate impeachment complaints. Kinontra rin ng House Prosecution Panel ang sinabi ng bise na hindi pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Mali raw ang intindi ng depensa sa tinukoy nitong kasong Balag versus Senate of the Philippines. Sabi ng prosekusyon, malinaw raw na sinabi ng Korte Suprema na ang Senado ay isang continuing institution at hindi ito nabubuwag sa kada eleksyon. Sa sinabi naman ng kampo ng bise na walang statements of ultimate facts, sagot ng prosekusyon, May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-code siya ng rule of procedure na paso na. kaya ang hiling ng prosekusyon sa korte, simulan na ang paglilitis. I-convict ang bise, iutos ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto at patawa ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang public office. Ayon sa House Prosecution Panel, tiwala sila sa proseso ng impeachment at tiwala sila na tutupad ang senator judges sa kanilang tungkulin ng naaayon sa konstitusyon. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ang kampo ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Arestadong siyam na Koreano na target umano ang mga kapwa Koreano sa online credit scam. Kalaboso rin ng isang Indian national at 8 iba pa dahil sa pagpapatubos ng isinalang sasakyan gamit ang casino chips. Saksi, si John Consulta. Pagkatanggap ng bayad ng mga suspect, magkakasabay na hinuli ang Indian sa parking area at Pilipinong nasa isang establishmento sa Parañaque City. Agad kinapkapan at inaresto ang 6 na Indian habang huli rin ang 3 umanong kasabwat. Sumbong ng complainant sa NBI, isinanla niya sa isang kumpanya ang kanyang sasakyan sa halagang 70,000 pesos. Pero nirentahan umano ito ng Pilipinong suspect at saka isinanla naman sa mga Indian. Ang mga ito humihingi naman daw ng 450,000 pesos para matubos ng original owner ang sasakyan. Kung makita natin, parang 5'6" pero hindi 5'6" kasi 5'11" dahil ilang times yung sobra-sobra yung hinihingi nila. From the start, ang pakay pala is isan lang, hindi naman rentahan. So, kinonsider namin to na car na vehicle. Ang pakilala po nila ay mga medical students sila sa isang universidad sa Northern Luzon. Pero nakakapagtaka dito, kung sila ay mga estudyante ng medisina, eh bakit nandun sila sa casino na nagdidil ng mga sasakyan? Para hindi raw chap-chapin ang kotse ng complainant ng mga Indianong suspect, nag-demand sila hindi ng pera kundi casino chips bilang pagtubos sa hawak nilang sasakyan. O baka nag-iisip sila na nagpamark kami ng pera. So gusto nila to use the facility of the casino, gusto nila i-convert sa chips. Ito ay parang pagpula o tinatawag natin pag-launder, no? And they always think na kapag chips, hindi kaya ng NBI na i-mark yung chips. Nang kunin namin ang panig ng mga inaresto. So how much are you asking? 200 only, sir. Only 200,000. If you're students here in the Philippines, why are you engaging in such transactions? Gipit lang po ako, sir. Sobrang laki po. Yung pagsisisi ko po kasi hindi ko pa kala magkaganito. Sa hiwalay na operasyon ng NBI Organized International Crime Division at BI Fugitive Search Unit sa Parañaque pa rin, arestado ang 9 na Koreano na umano'y sangkot sa online credit scam. Kapwa Koreano raw ang kadalasang nabibiktima. Kumpiskado ang mga computer, gadget at script na ginagamit nila sa online panluloko. Pag nag-apply na ng loan, sisingilin na nila ng processing fee itong mga to. Pag nakuha na yung processing fee, nakabigay na sila lahat ng mga sensitive details nila, bigla na lang mawawala. So, nakuha yung pera nila, tapos wala naman silang nakuhang loan. They are presenting here as a tourist. They are compliant with the immigration conditions. Unfortunately, doon nakita na tayo na mayroon silang ginagawa na hindi naman tugma sa isang
sa isang turista na dayuhan dito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga inarestong Koreano. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Peligroso pero tuloy pa rin sa pagtawid ang mga estudyante, guro at residente sa mga ilog sa kabila ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Walang bagyong binabantayan ng Pag-asa pero asahan pa rin daw ang epekto ng habagat. Saksi, si Marie Zumal. Halos lumubog na sa tubig ang mga estudyanteng tinawid ang ilog sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang mga estudyanteng lumangoy, itinaas ang kanilang mga bag para hindi mabasa. Ilang magulang ang tumulong na para makatawid ang maliliit. Tingala ko, nagkadaghan sila pag-ayon. Mo tapos pangutana, anong langoy man mo, uli man mo. Ang ngayon inyong gipugos. So, ingat siya nga, kinahanglan na muli kay napay tugwayon, napay mga hayop mga ila pang itugway. Kay ulan na po, balaka sila kay pasin mapahaan po nila mga hayop. Nagsumiti na ang paaralan ng resolusyon sa lokal na pamahalaan para makapagtayo ng tulay sa ilog. Kamay naman ang ginamit pansagwan ng ilang mag-aaral sa Lower Tamugan, Davao City para makatawid sa ilog. Ayon sa kanilang ina, araw-araw sumasakay sa salbabida ang mga bata para makapasok sa eskwelahan. Wala raw tulay sa ilog at naputol din ang lubid ng balsa roon. Halos ganyan din ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa South UP Maguindanao del Sur. Sa kabila ng ragasan ng ilog, sa mismong ilog na tumatawid ang ilang estudyante. Uy, basta! Ang mga guro sumasakay sa mga kabayo para makatawid dahil wala na raw ibang daanan papunta sa kanilang eskwelahan. Ayon sa mga residente, nasira ng mga nagdaang ulan ang tulay na gawa sa kawayan. Hiling nila ay maayos na ang kanilang tulay para mas ligtas na makatawid ang mga estudyante. Halos mas stranded naman ang ilang motorista sa Bentar, Ilocos Norte nang umapaw ang spillway matapos mabilis na tumaas ang tubig. Sa Bentar pa rin, 7 residente ang stranded dahil sa biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Ayon sa mga otoridad, pumunta sa ilog ang mga residente para mangisda pero naabutan sila ng pagtaas ng tubig dahil sa ulan. Wala namang nasaktan. Wala nang binabantayang bagyo ang Pag-asa pero may bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan ng Luzon na binabantayan ang Pag-asa. Sa ngayon patuloy na nagpapaulan ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Umiiral din ang localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa datos ng Metro Weather, maulan sa halos buong bansa bukas lalo na sa hapon. Posibleng makaranas ng matitinding ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May tsansa rin ng pag-ulan sa linggo. Posible rin ang mga pag-ulan ngayong weekend sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nang dahil sa ipinost na Facebook Live, arestado isang lalaking nagbebenta umano ng droga. Huli rin ang 3 sangkot umano sa pagnanakaw sa mga kable ng CCTV camera na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Saksi, si Chino Gaston. May bayad din. Animoy simpleng Facebook live content lang ito ng isang alias Nonok mula sa Mabalacat, Pampanga. Hindi naman ako naniningil eh. Abala siya at may inaayos habang nakikipag-usap sa kasama. Pero ang laman pala ng kanyang inaayos, ayon sa pulisya, mga hinihinalang shabu. Putol at naka-blur na ang video ibinigay ng Mabalacat Police. Pero ayon sa kanila, may punto ang video kung saan ipinagmamalaki ni alias Nono na nagbebenta siya ng iligal na droga. Agad nagkasa ng buy-bust operation ng pulisya. Arestado si alias Nono kasama ang 2 lalaking na aktuhang gumagamit ng droga. Nakumpiska ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,000 pesos, pati marked money at iba pang ebidensyang magpapatunay ng kanilang pagkakasangkot sa iligal na aktibidad. Hindi na nagbigay ng pahayag ang sospek na nasa kustodiya ng pulisya. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naaresto na ng otoridad ang 3 sospek sa pagnanakaw ng mga kable ng mga CCTV camera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Makalipas kasi ang 5 araw, muling bumalik sa lugar ang mga nagnakaw.
doon na sila natsyempuhan ng mga otoridad. They were caught in the act. So nahuli nga dito, itong tatlong tao. Nakakulong na sa Makati City Police Station ang 2 lalaki at isang babae na sangkot daw sa pagnanakaw ng kable ng mga CCTV camera ng MMDA. Sabi ng PNP, mga mangangalakal daw ang mga sospek. Na-recover mula sa isang junk shop ang mga kable na kanilang umanong ninakaw. Positibo raw kinilala ng mga may-ari ng junk shop ang mga sospek. Alam naman natin na meron tayong anti-fencing law, pero nakikita kasi ng PNP yung pakikipagtulungan nila at naging instrumento din sila sa pag-solve ng krimen. Kaya po, maaring hindi po sila makasuhan. Ang 2 lalaking sospek ay nakasuhan na raw dati ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at pagkakasangkot sa illegal gambling. Sinampahan na sila ng reklamong theft kaugnay ng pagnanakaw ng kable at tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Handa ang Department of Health na sanayin ang mga TNVS driver sa pagbibigay ng paunang lunas kapag may naaksidente. At dahil madalas po sila sa kalsada kasama ang mga driver sa unang makakaresponde sakaling may disgrasya. Saksi, si Jamie Santos. Halos araw-araw laman ng lansangan ng TNVS driver na si Eric. Sa 9 na taon nga raw niyang nagmamaneho bilang TNVS driver, marami na raw siyang nasaksihang aksidente. Hindi lahat ng pagkakataon makakatulong kahit gustuin na namin na tumulong. Nakakapangilabot nga raw makakita ng aksidente ayon sa TNVS driver ding si Julio. Isa raw sa di niya malilimutan ay nang makita niyang pumailalim ang isang rider sa isang trailer truck sa C5 McKinley Hills sa Taguig kamakailan. Nandun sa right side kasi sa mismong C5, ibang McKinley is may right side going to McKinley. Doon po siya, as in, doon sa nakailalim yung pasahero. Wala naman po kami magagawa sa mga ganong lalot na nadaganan. Kaya may panukala ang Department of Health. Bukod sa mga MMDA personnel, turuan na rin daw ng first aid ang mga tulad ni na Eric at Julio na laging nasa kalsada at unang nakakakita ng aksidente. I-train na namin libre, bigyan namin ng medical first responder certification para magamit natin mas madaming respond. And then hopefully ma-improve din natin yung ambulance service, yung 911 para gumanda ang ating post-crash response sa ating roads. Hindi naman daw kontra sa ganitong plano ang ilang TNVS driver na nakausap ko. Pero sana raw, tignan muna ang lahat ng aspeto lalo't hindi raw lahat ng oras ay magagamit nila ang ibibigay nilang training. Pwede naman po, for example, kung wala kaming pasahero, pwede kaming tumulong. Paano kung wala kaming pagkakataon, hindi namin magamit yung training namin. Kasi yung may pasahero naman, okay lang kung walang pasahero. Sa mga pagkakataon, di raw agad nila magagawang personal na tumulong. Magre-report kami immediately pag may nakita kaming traffic enforcer. Ganun po ang gagawin namin. Ang idea ay nabanggit ng DOH sa Metro Manila Road Safety Summit para ibahagi ang kaalaman at pinakamahuhusay na practices laban sa mga insidente ng aksidente at pagkasawi sa kalsada. Ang inisyatibong ito raw ay bahagi ng pangako ng MMDA na tugunan ng patuloy na tumataas na bilang ng mga aksidente at namamatay sa lansangan sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Tila dumalo ng gala night ang may 300 miyembro ng LGBTQIA+ community sa isinagawang graduation rites sa Quezon City. Inulunsad po ito ng lokal na pamahalaan para bigyang pansin ang kanilang mga karapatan at pagkakataon para malaya nilang ihayag ang kanilang mga sarili. Dito nila loud and proud na inirampa ang kahit anong gusto nilang kasuotan. May mga naka-gown, may mga nakatuga syempre, pero may suot na rainbow sablay at toga caps. At nariyan din ang mga uniform personnel ng PNP. At kay Mayor Joy Belmonte, hindi na ito basta selebrasyon, kundi isang paninindigan at panawagan sa pagtanggap sa buong pagkatao ng mga estudyante. Magkalaban on-cam pero besties in real life si Riel Ramos bilang Mitena at Michelle D bilang Hara Cassandra sa Encantadia Chronicles Sangre.
Palaban din sa pagkakwela si Rian online at di patatalo si Michelle. Ating saksihan. Damang-dama ang bagsik at kasamaan ni Mitena sa kanyang pagdating sa Lireo. Ang mga minahal na karakter na sina Lira at Mira, walang kaawa-awang pinaslang. Pati si Hara Cassandra, hindi nakaligtas. Hindi mapapasayo ang Lireo. Ang mga eksenang yan, hindi raw naging madali para sa mag-besties na sina Michelle D at Rian Ramos. Ito nga raw ang isa sa heartbreaking episodes sa serye. Seryoso man sa set, hindi rin nawala ang kulitan off-cam. Si Michelle, nag-ala Reyna habang bitbit ang kanyang brilyante. Ang brilyante ng electric fan. Nag-TikTok challenge pa ang dalawang kapuso beauties. Hanggang sa pagsasayaw, give na give. Siyempre, hindi rin pinalampas ni Hara Cassandra ang maka-TikTok challenge si amihan played by Kylie Padilla. Really, Ernest, how often have you watched me? Mom, we made it! Tila may Mom, I made it moment din si Michelle habang pinapanood ang unang beses na paglabas ng kanyang karakter. May fair share of BTS moments din si Rian. Kagaya na lang nito with her sisi twin Cassiopeia na ginagampanan ni Solen Yusa. Wala rin ang hatid ni Mitena nang mag-transform o glow up siya bilang keratin. Ay, kera pala! Nakuhanan din ng live reaction si Rian habang pinapanood si Young Mitena played by Shenna Stevens. All praises siya sa child star. Galing niya! Mitena. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Biglang nagsaboy ng gaas ang lalaking yan saka siniliban ang loob ng subway train sa Seoul, South Korea. Nagpulasan ang mga pasahero at ang ilan nadulas at natumba. Umabot ng usok sa kabilang bagon na puno rin ang mga pasahero at doon na sila dali-daling lumabas. 6 ang naitalang sugatan sa insidente na nangyari noong May 31. Ayon sa mga investigador, problema bunsod ng divorce ruling ang nakikita nilang dahilan kung bakit ito nagawa ng 67 anyos na suspect. Kinasuhan na siya ng attempted murder at arson. Malaninong of all seasons ang atake ng isang lalaki sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ang kanya kasing inaanak, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 238 na. Ang kwento ng ninong ng bayan na si Jam Javier, 16 anyos lang siya nung unang kunin bilang ninong. Hindi raw kasi siya tumatanggi, kaya bakas din sa loob ng bahay ni Jam ang mga nakuhang souvenir. Sabi ni Ninong Jam, lagi lang daw siya nandyan para sumuporta sa kanyang mga inaanak. Mapa telebisyon o online, talaga namang walang patid ang pagtutok sa Kapuso flagship newscast na 24 oras. Wala pang isang linggo mula na ilunsad ang 24 oras podcast, nanguna agad ito sa Apple Podcast sa bansa. Nanguna ito sa news category at pumangalawa naman sa overall across all categories. Malaki ang pasasalamat ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa 24 Oras Podcast. Pagpapakita ito na nananatiling mahalagang bahagi ng kanilang daily news routine ang 24 oras sa anumang platform. At mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.